Yung ano mga kabokal, salve niyo yung pagkaka-contain ko sa kanya doon sa loob. Nagkaroon ako ng idea. Ang baka pala ano yan eh. Pwede pala tayong mag ano niyan, tawag dito, mag fattening, mag grow out mga kabokals, full confinement. Kasi nakita ko ubos niya yung binigay natin sa drum eh. Basta may mga yeah, ngayon naman mga kabokals, since nandito na si Milky and then overnight siyang hindi nakakain, pupurgahin natin siya. Ito na yung pagkakataon na hinihintay ko. Mapupurga ko na siya mga kabokals. So ito ay ano, albendazole. Albendazole. Ang dosage po nito is 1 ml for every 20 kg body weight. So ang estimate ko kay Milky nasa more or less 100 kilos siya. So yan po yung dosage na binigay natin. Ito may halong tubig. May halong tubig para susubo na sa kanya. Ano mo? Yan mga kabokal. Yan. Sinimot ko mga kabokal sa may natira eh. Nilagdag ako ng tubig pa. Yan. Pare. Yan na. Pinasobrahan ko naman yung binigay ko sa kanya mga kabokals kasi expected na ano, may matatapon na yun. Tatapon. So may pasobra yun. So yan. Successful yung ating pagpupurga kasi ito talagang wala siyang kakainin. And siguro mamayang hapon ko na siya bibigyan ng konting damo. Mamayang hapon na. And ano, hindi ko muna siya tatanggalin dito kasi pabugso-bugso pa yung ulan. And sakto na purga nga natin. So baka bukas ko na isuga uli sa labas. Para syunan ko na lang mamayang hapon ng damo. Ayan. At least ano, napurga na natin si Milky. Double hit yung ating pagkakapasok sa kanya rito. Kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapurga siya. Ma-diet siya at mapurga siya. Ayan. Time check, alas 7 ng gabi. So ngayon pa natin siya pakakainin. Pinagka natin siya kanina mga bandang 9 na umaga. Ayan, nakita nyo naman mga kabukas, malinis yung flooring.
dakot hugas lang naman ginagawa natin yan. Pero bukas ng umaga, ilalabas na natin siya. May between na eh. May between na eh. So bukas in-expect ko maaraw na yan. Pero siguro kahit hindi, kahit makulimlim pa rin bukas, ilalabas na natin siya. Kasi wala naman ng bagyo. Kaya lang naman natin siya pinasok dito kasi nga yung bagyo malakas. So yung ulan naman na normal, yung uulan kunyari, uulan ng gabi, tapos hihinto rin. Kaya naman niya yun. Dati naman siyang nasa labas eh. Nag-ano lang tayo, extra effort lang tayo kasi nga malakas yung bagyo. Saka nakita ko nanginginig na kasi siya eh. At maghapon ng babad. So ganun gagawin natin mga kabukal siguro pagka may bagyo, yung walang tigil ang ulan. Let's say maghapon na siyang basa. Sa gabi ipapasok ko siya rito. Ganun ang gagawin natin. Pero yung mga normal na thunderstorm lang, kaya niya yun. Katulad ng mga ibang baka naman nakikita natin. Yung malakas na ulan na saglitan lang yun. Okay lang yun. Pero yung bagyo kasi na walang tigil, na maghapon magdamag, yun. Medyo kawawa din talaga pagka pinabayaan natin na gano'n. Ayan So ngayon pa lang siya kakain. So pinasok ka natin siya dito nung kailan ba to? Kahapon ng gabi. Kahapon ng gabi. Tapos wala siyang kain, 'di ba? Pinurga natin kayo ng umaga, alas 9 ng umaga. Tapos hindi natin pinakain. Ngayon lang yung kain niya, alas 7 ng gabi. So ayan. Siguro naman epektibo yung pamurga sa tiyan niya kasi talagang hindi natin siya pinakain. Ko sana didiretso ko sana bukas na paglabas niya, kaya lang baka masobrahan naman. Kaya pinakain ko na rin. At gutom na eh kasi naghuhugas ako ng pinggan kanina. Nakadukwang doon sa lababo. Nangihingi ng pagkain, kawawa naman. Yan si Milky mga kabukals. Ganun lang pala kadali, madali lang pala magpurga. Kinakabahan pa ako nung una, iniisip ko pa kung paano ko gagawin kasi nga malaki. Hindi katulad ng kambing, pwede mo wrestlingin eh. Siya pala kaya ring wrestlingin, basta nakatali lang siya na dikit sa poste. Kaya din palang wrestlingin. Not sure sa malalaki ito kasi maliit pa eh. Pero siguro pag nasanay na siguro na ganun ang ginagawa, hindi na rin masyado mahirap. Gagawin ko dito yung programang ginagawa namin ni Ma'am Jean sa mga kambing. So, ito nga, albendazole yung binigay natin sa kanya. So, after 15 days to 20 days, i-ivermectin ko naman siya. Yung ivermectin na medyo challenging, ewan kung kakayanin ko. Pero ganun sistema rin siguro gagawin ko. Ididikit siya sa poste, nakatali. Tapos, doon lang naman sa lambi ang tira nun eh. Ayun yung lambi. Diyan naman natin ititira yan eh. Kasi yun eh. Subcutaneous injection yung ivermectin. Kasi para sa external parasites. Although yung ivermectin naman, both internal and external parasites na naman pinapatay nun. Yung albendazole, internal lang yun. So, para ma-flush out din natin yung parasites. Parang katulad sa kambing, ginagawa natin sa kambing ngayon. Kasi maganda yung resulta sa mga kambing eh. So, yung gagawin din natin sa kanya yun. Marami yung ano bang tawag yung Carabao fly ba ang tawag dyan? Or cattle fly, ano ba yung tawag? Ang daming yung mga insekto para lamok na nangagat din eh. Inaabot ako eh. Ano kayang dyan? May pinapanood ako eh, nakalimutan ko yung sinabing gamot. Pero may gamot daw dyan eh. Alamin ko nga. Ano rin natin mga kabukas, aralin din natin itong pagbabaka. Maganda rin yung baka talaga. Actually, mas maganda ito kaysa sa kambing. Kasi nakita nyo, hindi siya ganyang kalaki ng binili natin mga kabukals. Hindi siya ganyang kalaki. Mabilis lumaki ang baka. Lalo na kung malakas kumain. Lalo na ngayon, napurga natin. Mas mapapabilis ang paglaki niya. Hindi na siguro ba vitamins? Purga lang. Hindi na natin masyadong, kasi mahirap naman masobrahan natin sa pampering. Baka humina naman kasi yung nanay nga nito walang purga-purga eh. Walang silong-silong eh. Pero ang laki. Saka nakailang anak na.
Kaya lang tayo, magpupurga tayo. Kasi sa mga ruminant, katulad nung baka, basta kumakain ng damo kasi ano yun eh, mabilis magkaroon ng parasitiko sa katawan yan eh. Kasi damo kinakain nila. So purga lang, alaga sa purga, pero hindi na tayo magbabayta-vitamins. Yung sa kambing, yun nagbabitamins tayo kasi binigyan tayo ni Ma'am G ng mga libreng vitamins. Siguro pag naubos yun, imimintin ako yung ano, B-complex eh. B-complex ang para sa akin pinaka-importante. Tapos syempre yung purga pa rin, yung ivermectin, ayan, tuloy-tuloy na yung ivermectin saka yung albendazole. Yan. Bukas lalabas na natin siya. Ayan mga kabokals, ilabas na natin si Milky at ano na, maaraw na uli. Back to normal. Ayan o. Dito ko muna siya iniligay, malapit sa ano natin, sa gate natin. Pero ililipat ko rin siya dun mamaya sa baba. Ayan. So tuloy na siguro lumabas yung bagyo kasi maaraw na eh. Nagpakita na si Haring Araw at yung kalangitan ay kulay blue na. Ayan. Kulay asul na ang ating kalangitan. Salamat Panginoon at wala pong napisala sa aming area. Pero doon sa ibang lugar eh talagang ano, marami pong nasira, marami na pinsala. Pero yun, laban lang tayo. Yan talaga, nature yan, kalamidad. Wala po talaga tayo magagawa dyan. Talagang kailangan pong tayo ang mag-a-adjust. Ayan. So ito si Milky, napurga na natin mga kabokals. And yung ano mga kabokals, alam niyo yung pagkaka-contain ko sa kanya doon sa loob. Nagkaroon ako ng idea. Ang baka pala ano yan eh. Pwede pala tayong mag ano yan, tawag dito, mag fattening, mag grow out mga kabokals, full confinement. Kasi nakita ko ubos niya yung binigay natin sa drum eh. Basta may mga pakay na lang tayong ganun no, na drum lang pala pwede na. Tapos siguro i-elevate ng konti. Hindi naman niya dinumihan eh, hindi niya pinupuan eh. So 'di ba? So ganun ang gagawin ko sa kwadra niya siguro. And parang ano mas maganda, parang mas maganda yung cemented mga kabokals. Para sa akin lang ha, cemented yung flooring kasi kontrolado mo yung linis. Basta masipag ka lang magdakot ng pupo niya, and then hugas, may sprayer naman, 'di ba? Parang mas sa akin mas madali yung maintenance nung ano, cemented na ano. Yung sasabi nung iba, masisira daw yung kuko. Kaya lang ang inaano ko naman diyan, yung foot rot kasi nakita ko yung kuko niya kanina. Yung paa niya dry na dry saka malinis. So may iwasan yung foot rot kasi ang foot rot mas ano yan, mas prone pagka ano, nasa putikan siya lagi. Mas prone po sa foot rot ang mga cattle eh pagka ano, lagi nasa putikan. So yun naman yung naisip ko rin. Kaya nasabi ko maganda rin yung cemented na ano. Siguro less movement para hindi masyado masira yung kanyang paa kung cemented. Para hindi siya masyado maglalakad-lakad. Pero maganda yung ano mga kabokals, para sa akin parang mas maganda yung kwadra na sementado. Tapos maganda lang yung pagkakaklebe para pag umihi siya, hindi mapupondo sa loob, diretso sa drain. Para laging tuyo yung kanyang kwadro. And then regular lang na linis nga. Pag may nakitang tae, dakot kagad, and then spray. So, parang nag-aalaga ka lang din ng baboy. Yun nga nag-spark lang sa isip ko yung kasi nga nakita ko yung ginawa natin na kinulong natin siya nilagay natin siya sa kusina. Saka kontrolado mo yung elemento. Yung pag umuulan, malakas ang ulan, kontrolado yung elemento. Diba may bubong siya. Tapos kontrolado mo yung linis ng paa niya, ganun. So yan, isa yan sa mga natin future plans na gagawin ko. Pwede tayo mag-invest kung may extra kang pera, invest mo sa
kung ano pa. Maganda bumili pala ng ano, bibili tayo ng baka, kahit yung barako, yung lalaki. I-grow out lang natin, let's say 1 or 2 years, i-grow out natin. Parang si Jigger Villacorta, bumibili siya ng ano, bumibili siya ng mga baka, 'di ba? Tapos after 1 or 2 years benta uli. May tubo siya, parang halos kalahati yung tubo niya. Basta ipapatingin mo talaga, patatabain mo para ano, maganda bentahan. So yun, isa po sa idea pong naisip ko. Maganda rin pong hanap buhay yung fattening na baka, and then naka full confinement sila. Sasanayin natin sa silage na Madre de Agua saka na pier. Pag sanay sa silage, mas madaling ano, mas madaling patabain. Yan. So iwan na natin dito mga kabukals. Na ibahagi ko lang, maganda ring hanap buhay yung ano, pagbabaka. Medyo na ano ko kasi yung pagpupurga, madali lang pala. Kaya naman pala mag-isa. Purga lang naman kasi pinaka-crucial dyan sa ganitong mga alaga, sa baka, kambing. Para sa akin pinaka-crucial. Pero syempre kung may budget ka sa vitamins, mas maganda pa rin may vitamins. Pero yung pinaka-crucial para sa akin, purga talaga yung pinaka-importante. Ayan, so hanggang dito na lang mga kabukas. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.